Bilang isang character actor, hindi ba kayo nadidegrade o degrading ba yung minsang trato sa inyo? Alam mo, mas maigi pa nga, ngayon ka lang nag-umpisa eh. Malaki talent din sa mga istasyon. Tignan nyo naman yung karanasan ng mga nauna. Ang pinapasok po natin dito talent. Hindi naman pagandahan to ng lalaki at babae. Basahin nyo rin yung pinagdaanan nito. Tignan mo na lang, mga award nila. Yung mga bago, ay ba tinanggap? Wala naman. Pero mas mataas pa yung talent pinila kaysa sa mga dati. Minsan underrated. Dumating rin ba sa punto ng buhay ninyo bilang isang artista na binastos kayo ng mga baguhan? Wala kang karapatan sa ganon. Uy, narating mo ba yung narating namin? Nadanas namin. Igalang natin yung mga matatanda. Bawat role sa Batang Quiapo, natatapos nawawala. Kayo ba? Ano ba ang role ninyo bilang Noy? Tatagal po ba ito? Hahaba pa po ba ito? Siguro hahaba pa. Hanggat nandiyan siguro si Ma'am Charo, kasama ako sa kanya. Pero kung mawawala ka sa Batang Quiapo, may gusto ka bang sabihin kay Coco? Huwag mo akong papantayin. Naniniwala akong gay ka. Gay ba talaga kayo? Paminsan-minsan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Pangako sa inyo, di ba, iba-ibang putahe ang ibibigay ko at this time, mula sa pagiging mahusay at veteranong aktor sa stage ay eto. Naku, sorry po kung may papasok sa kwarto niya. Ito sa kanyang tahanan dito sa City Hall. Dahil nandito tayo ngayon sa kanyang tanggapan. Ang ating minamahal, ginagalang at nirespetong consular ng 6th District ng Maynila. Please welcome Sir Lou Biloso. Ayan o! Good araw sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ako, eto pa rin. Aktibo pa rin sa larangan ng pag-arte. Siyempre, andito na tayo sa public service. Kapag sinabing Mr. Lou Biloso, the Mr. Truman, sino nga ba talaga siya? Para sa kapakanan ng ating mga bagong listeners, bagong viewers, bagong manunood, isa-isahin natin. Sino nga ba ang Mr. Truman? Sino nga ba si Mr. Lou Biloso? Paano po ba nag-start ang inyong karir sa showbiz? Nag-umpisa ito nung maimbitahan ako ng isang kaibigan ko na manood daw ng workshop na ginagawa nila noon sa PETA. At napagbigyan ko naman dahil ako'y nagtatrabaho sa isang klinika nung araw, 8 to 5, wala na akong ginagawa sa gabi. Kaya one time, pinagbigyan ko siya para manood ng workshop nila. At nagpunta na nga kami doon sa Fort Santiago. Nanood ako ng workshop. Naglalaro na agad yung isip ko nung pinapanood ko sila. Sabi ko, kaya ko naman gawin yung ginagawa nila. Parang gano'n. Siyempre, nagyayabang ka na sa isip mo. At the next day, sumali na ako. Natanggap na ako na kabilang doon sa workshopper na ginagawa nila. And the rest is history hanggang sa napunta na kami kay the late Angie Ferro na nandiyan din sa Bastion Fort Santiago. At tinuturuan niya kami na Marte, tinuturuan niya kami ng workshop, gano'n. Hanggang sa, ayan, kung ano-ano, kung saan ang theater company ako napunta, sa Dulaang UP, sa Metropolitan Theater, sa Bulwagang Kantimpala, sa Teatro Pilipino, sa Tanghalang Pilipino, na kung saan-saan. Ano po yung unang stage play na inyong ginawa? Dilim. Ewan ko nung araw, 5 tao, 3 tao, nanonood sa'yo, parang okay na yun. Basta gusto mo magtanghal, magtatanghal ka, kahit saan. Nakasama niyo ba noong mga panahon na yun sina Kuya Boy Abunda? Dahil nagteatro siya. Nagkasama kami noon sa Met. Nung pa sa Met, halata mo ng ma-PR ito si Boy. Ang unang-unang play na ginawa namin dyan, yung One Tamad meet Paltos 5. Yan, kasama sila Chingoy Alonso. Nakasama niyo rin ba sina Beverly Salvejo? Sila Beverly nung araw, nasa choir ng Metropolitan Theater. Sila yung mga chorus dun sa Met nung araw. So, ang dami niyong pinagdaanan sa stage. Napakarami. Alam mo nung araw, hindi pa natatapos yung isang play, nagme-memorize ka ng susunod na play na gagawin mo. Ang memorable sa akin sa mga dula, ginawa ko siguro, ay yung Taong Grasa. Bakit po? Nung una, walang tawag sa Taong Grasa eh. Ang tawag lahat natin nung araw, basta mga ganon, pulube, mga beggars lang. Pero nung binigay sa akin ni Direk Anton Juan, isang play na nanalo sa Palangka, isang 13 pages na monologue, inaral ko yun. Hindi ko rin kilala yung Taong Grasa eh. So, ang ginawa ko, nag-research ako. One time, may nakita ko doon sa pagbaba ng bridge ng Fiati nung araw. May hagdanan doon. May nakita akong isang mama na gano'n ang itsura. Ang ginawa ko, nag-stay ako sa kanya for 2 days. Hindi ko naman katabing-katabi ko, pero matatanaw mo siya at pinag-aaralan ko lahat ng English niya.
Hanggang sa, yun, napag-aralan ko na hindi pala sila pulubi. Ano po sila? Sila mga scavenger. At meron silang sariling mundo na ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila ang normal at tayo ang abnormal sa paligid, sa society. Dahil sila ang tama. So naaral ko yun at ginawa ko yun sa Dulaang UP nung araw. 24 or 25 shows. Lahat yun standing ovation. Merong isang nagme-makeup sa akin na ang pangalan si Gideon. Nagkita kami sa Ayala. Ang tagal-tagal na panahon. Meron pala siyang itinatagong tanong sa akin. Nung nagkita kami sa Ayala, executive na siya. Sabi niya sa akin, Mr. Veloso, bakit tuwing natatapos yung play, humahagulgul kayo ng iyak? Sabi ko, hindi ko rin alam Baka siguro yung release ko ng karakter dahil pumapasok sa akin yung pagkatao ng taong pinoportray ko at para mailabas ko yun, siguro dinada ko na lang sa iyak. Kung hindi, uuwi ako na taong grasa Uuwi ako na dala-dala ko yung karakter Ganun kasi sa entablado. Hindi lang boses, hindi lang pananamit, hindi lang kilos. Kailangan mong ipasok sa pagkatao mo. Kundi lahat ng yung mannerism niya, gano'n ng teatro. Kaya siguro nung napasok ako sa telebisyon at binigay sa aking role na Mr. Truman, nag-iba agad yung aking pagkatao. At naging Mr. Truman naman yung karakter. Dagdag kaalaman, paano nga ba ipinapasok ng isang artista ang isang role sa pagkatao niya? Merong mga pag-aaral ng isang artista, lalo na sa entablado, na nadidevelop lang yon dahil sa mga palabas. Pero minsan, ang palabas natin ngayon, hindi na katulad nung araw na inaabot ng 4 weekends, 3 weekends. Ngayon, minsan, 2 araw lang, nadidevelop yung karakter. Pero during rehearsal, humahanap ka na ng, kung babasahin mo yung script at wala namang sinasabi sa karakter mo na ito ka, ikaw na ang gagawa. Hanapan mo siya ng biography, yung karakter na pinoportray mo. Para meron kang backbone na tinatawag na magiging matibay na ikaw yun. Mula sa pagiging taong grasa, isang kauna-unahang role na ibinigay sa inyo, ano pa po yung sumunod na kayo rin po ang bida? Ang taong grasa, hindi naman yun yung pinakauna, no? Napakaraming karakter na rin ang dumaan sa amin, lalo na sa pag mga stage play. Ang last ko yung sa CCP, yung si Gigi at Waterina. Pinlay ko yung role ni Walter o ni Markova na isang hilarious comedy drama. Kilala naman natin si Markova. Pinutray din ni Dolphy yan sa pelikula. Isang karakter na hindi ordinaryo. Meron siyang karakter na dinadala sa sarili niya. At napakaganda rin. Isang acting piece din ng Markova. Ang Markova po ay kwento ng isang gay na pinagparausan, pinagsamantalahan ng mga Hapon. Tama po ba ako? Meron yon, comfort gay. Merong scene na ganon. Pero lahat yon sinasabi mo. Hindi sabihin, wala kang kasama kundi kinikwento mo. Pero kasi pag nagkwento ka, kailangan makikita ng mga audience. Meron nga doon na isa pinipilit ako ng Hapon na dahil nahuli kami, isinasakay niya ako sa truck. Tarantado ka, buksan mo muna. Hindi nakabukas sa nakasarado yung truck. Ibig sabihin, minsan yung sinasabi mo, para maging comedy sa gitna ng trahedya, idadagdag mo na. So, dinagdag. Yun ang maganda sa teatro kasi hindi lalabas ang audience mo nang hindi nag-iisip. Kahit na anong play yan, kailangan mag-isip, magtrabaho ang utak. Siya mismo maghihimay-himay na mga napanood niya. Hindi lang basta na-entertain ka, kundi mag-iisip ka. At magiging sharp ang memory mo dahil tuloy-tuloy walang cut No room for mistake nga. Kung nagkamali ka, marunong ka Adlib. adlib. Doon ako sanay na. Adlib. May kwento nga po siya. Kanina po, kinuwentuhan ako. Meron silang eksena na 15 minutes lang. Ay naku, Consilor, ikaw na nga magkwento nun. Ano ba yung nangyari doon? May tinatawag kasi sa Tanghalang Pilipino noong Love Fest, isang 15-minute play na kailangan mong tapusin. Yung kapartner ko, parang isang tingin lang, nagkakaintindihan na kami, parang nag-uusap na. So yung play na 15 minutes, sumabot ng 45. Ak-adlib. Yung mga taga-ilaw doon sa taas, hindi malaman ko sa... Mahirap ba yung ganon? Para sa mga cameraman, para sa mga direktor, na yung mga artista nag-adlib ng ganon kahaba. Mahirap dahil wala sa script. Pero napakasarap gawin kasi ang comedy naman ay batuhan Hindi ka pwede mag-comedy ng isa ko na stand-up comedy. Pwede naman yun. Kaya tayo nung araw, yan sila Chiquito, si Balot, Palito, mga naabutan kong mga komedyante nung araw. I consider them genius. Bakit po? Spontaneous sila Minsan walang script Nung araw si Chiquito na kasama ko, may ginagawa kaming play nung araw. Pero hindi naman natuloy na dahil ewan ko kung puro so what reason. Mula doon sa
station hanggang sa naihatid ako sa bahay. Walang tigil ang bunga nga na kadadal. Itong mga taong ito na mahingan sa atin, nauna sa atin, I consider them genius in their own field. Speaking of genius, para sa pananaw ko, napaka-genius po ninyo. Kanina po, bago kami umupo rito, at sabi ko kay Counselor, kapag gumagawa ka ng role na gay, naniniwala akong gay ka. Sabi ko sa kanya, kaya ngayon, itatanong ko sa inyo, gay ba talaga kayo? Paminsan-minsan. Ba't kuha po ninyo yung mga mannerism, yung mga reaction, anong meron? Yun nga yung sinasabi ko na siguro natutunan kong lahat ito sa entablado. Dahil doon, snap ka dapat mabilis ka dapat Nung time na ginagawa ko yung Mr. Truman nung araw, guess ako nun dapat lang doon sa Urbana, Felisa, and others or UFO, nila Mitch Valdez at Nanette Inventor. Nung lumabas ako doon, nagbabata-bata ang genyo pa ako Sabi ni Ariel, yung director namin, ay naku, meron na niyan. Densyo Padilla. Mag-isip ka ng iba, pasok ka sa kwarto. Pagpasok ka sa kwarto, mabilis Ayun, nagsuklay ako ng buhok, naglagan ko ng gel, naglagay ako ng clutch bag. O ano na bakit nantan dito? Nainib ko na rin yung boses ko. At yun, naging permanente ako doon sa Mr. Truman na. Mr. Truman. Kalimutan na nga pangalan ko, Lou Veloso Mr. Truman. Hanggang ngayon, natatawag pa ako pag pumunta ako sa probinsya. Ay, si Mr. Truman! Mr. Truman! Natatandaan pa nila yung role na yun. Na ako nakalimutan ko na. Pero lang, para sa akin, na minsan, ang hirap kumawala dun sa isang karakter na na-identify sa'yo. Ang hirap. Ako, nahirapan ako Hindi nila ako ma-accept na pwede pala akong gumawa ng iba-iba pa. Nahirapan ako. Hindi ako kinukuha sa mga drama-drama. Nung nag-play ako sa Cinemalaya, nabigyan ako ng award, Best Actors, sa isang drama, dun lang ako na-recognize na pwede pala ako drama. Dahil puro comedy ang ibinibigay sa inyo. Puro comedy. Tanong, paano nga ba tinawid ng isang Lou Veloso na mula sa stage show, mula sa pagiging aktor sa entablado, napunta siya sa paggawa ng isang pelikula? Paano ka po ba? Dahil sa naging regular yung palabas na UFO nung araw, naimbitahan ka na sa... Okay. Ang dami nagsimula doon. Sila Francis Magalona, diyan nag-umpisa. Sila Beverly Salviejo, sila Marites, anak ni Gloria Romero. Nung nakikita na ako sa television, naimbitahan na ako sa pelikula. Anong pelikula po yung unang nagawa niyo, sir? Alam ko na, yun yung pelikula nila Gretchen Barreto Silang dalawa ng partner na si Montenegro ba yun? At traumatic sa akin yun. Ay, bakit po? Kasi ang call ko, alas 9, nag-aantay ako doon sa gate. Sabi sa akin ng gwardiya, saan ho kayo? Wala ho bang taping dito o shooting? Ay, wala ho, pack up po siya. So, naghanda ka. Dala ka ng damit mo. Ang gamit mo. Noong panahon na yun, wala pa yung mga tent. Oo. Mag-aantay ka lang sa puno kung saan merong ligo. Tapos? Pala, pack up. Sino ba naman ako para sabihan na, wala. Basta sinabihan ka lang na, yes, Carol, ganun. So, marami pinagdadaanan na. Gaano kahirap o gaano kasarap ang isang maging character actor? Marami ka kasing magagawa sa pagiging character actor. Ma-explore mo yung sarili mo. Kung maaari nga, hindi ka makilala na ikaw yung gumaganap. Kasi mas maganda na nakikita mo yung sarili mo na, ay, ang tingin nila iba. Yun yung akin pananaw. Na mas maganda na nagagawa mo yung isang karakter na hindi ka nila nakikita na as Lou Veloso. Ibang tao yung nakikita. Pero kadalasan ng mga ginagawa niyong pelikula, ang role na nagagampanan ninyo ay gay, Die Beautiful, Born Beautiful. May napanood ako sa viral mo na isang babae na, paano ka nabuntis? Ano bang pelikula? Born Beautiful. Paano ka nabuntis? Eh, syempre, ang galing-galing po ninyo doon. Parang totoong eksena talaga doon na. Parang dirin-diri talaga. Minsan ganun, yung moment na hindi naman sa'yo sinasabi na gawin mo, as actor, you have to develop, pero para sa mga baguhan, pinasok natin ito, kailangan alamin mo yung pwede mong gawin. Kasi hindi lahat ituturo. Kasi nag-aantay din minsan, o madalas, yung ating mga direktor na ikaw, kaya yung may concept lang ng pero ikaw ang gagawa. Dahil yun ang trabaho ng artista. Kaya meron silang mapulot sa iyo. Bilang isang character actor, hindi ba kayo nadidegrade o degrading ba yung minsang trato sa inyo? Yung mga artistang naglalakihan, may mga sariling tent. At kayo sa gilid-gilid lang most of the time. Noong araw yun, pero ngayon, hindi na. Alam mo, mas maigi pa nga. Ngayon ka lang nag-umpisa. Bakit? Mas malaki talent eh. Totoo. Bakit saan ka ba nagsimula? Magkano may talent mo? Kunwari sa isang studio, ang pagkaalam sa'yo, 1,000 ka lang. Hanggang 1,000 ka.
Nanatili. Lalo yung mga bago ngayon na pumapasok na wala namang pinagdaanan na, nakabili na agad ng kotse ito. Fair ba yun? Yun nga yung sinasabi natin na, sa mga istasyon na tignan nyo naman yung karanasan ng mga nauna. Hindi kung mas magaganda sila at magwapo, ang pinapasok po natin dito, talent. Hindi naman pagandahan to ng lalaki at babae. Diba? Yung wala na, nakalimutan na yung pinagdaanan bago ka nakarating dito sa... Tapos mura na lang kayo. Kaya mura lang. Iyan ang reklamo o ang sentimiento ng mga veteranang aktor at actress. Nanatili na dun, na-fix na. Na parang hindi tumaas na yung wala nang tumaas na bigas kasi hanggang doon na lang. Minsan ganun. Minsan underrated. So may gusto kayo ipanawagan sa ganyan? Oo. Sa mga producer? So, tignan niyo yung karanasan. Kahit na sa ordinaryong mamamayan. I-out natin yung showbiz sa ordinaryong mamamayan. Igalang natin yung mga matatanda. Dahil hindi natin alam yung mga karanasan nila. Kaya nga, minsan binibigyan na lang sila ng konting ayuda. Di ba? Alam mo, nakamunta ako sa Japan, kung gano'n nila igalang ang matatanda. Kasi alam nila, yung karanasan na dinanas nitong mga ito, bago sila dumating sa edad na ganyan, hindi na kayang bayaran. Yung kaya yung paggalang na lang, tinitingnan. So sana, ganun din. Papunta tayo sa showbiz, basahin nyo rin yung pinagdaanan nito. Tignan mo na lang, mga award nila. Tumanggap ka ng urian, tumanggap ka ng FAMAS. Yung mga bago, ay ba tinanggap? Wala naman. Pero mas mataas pa yung talent pool nila kaysa sa mga dati. Yung mga datihan, nag-fix na. Yun ang isa sa mga masaklap na totoong kwento Yes. sa buhay ng isang artista. Kayo po, sa personal po ninyo, dumating rin ba sa punto ng buhay ninyo bilang isang artista na binastos kayo ng mga baguhan, ng mga artista? Hindi naman. Wala naman. O binaypas kayo na hindi ka pinansin, dinedma kayo? Kasi wala naman Walang dating din naman sa akin. Kasi hindi nga nila alam yung mga pinagdaanan namin bago kami nakarating dito. Kasi nung araw, hindi ka pwedeng hindi nag-aaral ng mga ibinibigay sa yung role. Kaya baliwala kung isnabing ka, baliwala sa iyo kasi, narating mo ba yung narating namin, nadanas namin. Wala kang karapatan sa ganun. So, wala naman awa ng Diyos, wala naman. Isang mahusay na aktor, isang mahusay na mananayaw, isang mahusay sa entablado. Marami ang nagtatanong, nag-iisip, binata ba ang isang lubiloso? May anak ba siya? Ngayon, ating aalamin. Sir, kumusta po yung family po ninyo? Ano po pangalan ng wife ninyo? Sino-sino yung mga anak ninyo? At ano po yung mga natapos nila? Meron akong 3 anak. Si Anton, si Antoinette, Aleli. Malalaki na sila ngayon. Yung isa 30 plus na, yung isa 20 plus, yung isa teenager. Okay naman sila. Pero hindi ko sila biological na mga anak. Dumating sila sa buhay ko, mga baby pa. 1 day old, 1 month old. Wala akong asawa. Pero meron kang mga inaalagaang anak. Bilang isang ordinaryong ama, bilang isang single parent, sino ba ang isang Louie Biloso bilang tatay? Hindi naman ako stricto. Minsan, spoiled nga sa akin. Pero siguro huli na nang maalam ko na dapat pala stricto ko. Dapat pala hindi ako spoiled. Kasi dapat pala binigyan ko sila ng hirap din para maranasan nila yun. Bakit naisipan niyo po yan? Na dapat sana hindi ko sila in-spoiled, na dapat sana ay binigyan ko sila ng konting paghihirap. Bakit po pumasok sa inyo ang realization na yan? Kasi yung mga dinanas natin nung araw, ayaw natin iparanas sa anak natin, di ba? Di pala tama yun. Ano po ba ang tama? Kasi sa paghihirap din, makakahanap ka ng karakter para sa iyong sarili. Later in their lives, iiwanan mo sila, magkakaroon sila ng sarili-sariling pamilya at sarili-sariling mga buhay. Kaya kailangan maging responsable sila sa dadating sa kanila. Ano ang inyong naging pagkukulang? Yun nga, na masyadong na-spoil sa akin. Ano ang naging resulta? Hindi naman sila rebelde, hindi naman sila masamang mga bata. But naisip ko lang yon dahil nga tayong mga magulang, minsan ayaw nating iparana sa ating mga anak yung mga pinagdaanan natin. Pero bakit napagdaanan natin yun tapos napunta tayo sa ganitong posisyon? So natuto tayo. So yun din niisip ko, dapat pala ganito tapos makakarating din sila kung ano yung gusto nila sa buhay. Diba? Marami kang natutunan. Yes, marami akong natutunan. Marami kang natuklasan. Marami. Pero late bloomer kasi ako Ang tingin ko sa sarili ko. Kasi late na rin bago ko naranasan yung mga benepisyo ng experience ko sa buhay. Bago ko nakamit, I consider myself a late bloomer. In 75 years old po, kontento na po ba kayo? May mahihiling pa po ba kayo? Marami pa. Kasi yung edad, numbers lang yan Sabi nga nila, mga 70s or 80s, nasa middle ka pa lang ng buhay mo. Kasi dapat ang lifespan ng tao aabot sa 120, 125, dapat ganun.
Kaya lang, dahil nga sa lifestyle natin at food intake natin, umiiksi yung buhay. Tayo din yung gumagawa. Pero kung talagang maayos ang lifestyle ng buhay mo, aabot ka sa 120. Maayos po ba ang lifestyle ninyo? Inaayos ko pala. Late mo. Inaayos pa lang pala niya. At age of 76, ngayon lang siya nag-aayos ng buhay niya. Ano ba yung ayusin mo? Ngayon lang ako nag-stop ng smoking. Sigarilyo ako ng sigarilyo ng araw. Inom din ako ng inom. So, tinigil mo yun. Tinigil ko na. Pero sa totoo lang, bilang isang lubiloso, tayo ay pumapanaw. Lahat tayo mawawala sa mundo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na matay at muli ka na buhay, babalikan mo pa ba ang buhay ng isang lubiloso o gusto mo ibang buhay naman? Yun pa rin, pero marami ka nang natutunan at marami ka nang iaayos. Kasi sanay ka na dun eh. Kung hahanap ka ng iba, yung pala yung nahanap mo walang iya talaga. Ito, ikaw pa rin yun. Pero alam mo na kung saan ka nagkamali, saan ka naging mabuti, at yun ang aayusin. Kung saan ka nagkamali, saan ang mabuti, kung saan ka nagkaroon ng problema, ano nga ba ang isang malaking kasalanan na maituturing ng isang lubiloso na nagawa niya sa buhay? Siguro, maaga kaming naulila. Maaga kaming nawalan ng parents, nanay, tatay. Kasi ako, siguro sa magkakapatid sa amin, kasi siyam kami na magkakapatid. Ako yung masinop magtingin ng kung saan-saan, makapansin ng nangyayari sa bahay. Siguro kung nung araw na bata ka pa, ganito na yung naging isip mo, natulungan mo yung mga magulang mo. Kasi magkaroon ka ng siyam na anak at hindi nga naman ganun karanya yung buhay. Siguro maaga kang nakabawas ng responsibilidad sa pamilya, nakatulong ka sa pamilya. Hindi naman responsibilidad ng mga anak na tulungan ng magulang. Hindi responsibilidad yun. Kasi dapat nga, ang magulang ang may responsibilidad sa mga anak. Pero, in one way, pwede ka rin maggawa ng responsibilidad para sa kagagaang ng buong pamilya. Yun din ang hindi ko nagawa. Kasi nga, wala naman akong alam dahil nga hindi mo iniisip na may responsibilidad ka sa pamilya. Ano yung pagkukulang mo sa nanay mo at tatay mo? Wala naman pagkukulang, pero dapat naging responsable din ako sa pagtulong sa ikagagaang ng pamilya. Kung aayusin mo ang buhay ngayon, kung ang mga magulang mo ay buhay ngayon, ano ang gagawin mo? Ito, tulungan ko sila. Although miski na hindi ko nga responsibilidad ng mga anak na tumulong, gagawin ko yung responsibilidad. Kasi, let's face it, kahit na anong magulang sila, anak ka lang nila. Gagawin mo lahat, kaso wala na. Kung na lang siya. Oo. Wala ka na magagawa. Hindi mo na kayang buhayin pa ang mga magulang mo. Yes, sir. Isang kwento ang bubuksan naman natin ngayon. Ito yung kwento ng Batang Quiapo. Noy, kumusta ka na? Kwento mong ating mga viewers, ang ating mga listeners, ang ating mga subscribers. Sino nga ba si Lubiloso sa programang Batang Quiapo? Nakuha ko yung role na yon na si Noy na katuwang ni Ma'am Charo Santos, si Tinding. Ako yung matalik niyang kaibigan na nagtulungan hanggang sa mauwi na nga siya doon sa bahay ni Rigor. Doon na umikot yung kwento. Nung araw na sinushoot namin yon, first time kung shoot yung Batang Quiapo, siyempre nagulat din ako. Yung mo ang kapartner mo, si Ma'am Charo Santos. Kailangan listo ka dahil iba rin si Lola na umarte. Mapabilang ka sa kanya, mapasama ka sa kanya, kailangan listo ka rin. It's a challenge din sa akin. Mahirap ba na makasama sa isang eksena si Miss Charo Santos? Siguro mas nakaigi sa akin na hindi ko siya kilala. Ibig sabihin, hindi ko siya kilala na ay, siya pala yung Charo Santos na presidente ng ABS-CBN na pag nakaharap mo, manginginig ang tuhod mo. Sa tingin ng iba, strictong boss. Mabuti hindi ko siya nakilala ng ganon. Otherwise, baka ma-awkward din ako. Parang nung nagkaka-eksena kami, parang ordinaryo lang siya. Kaya gano'n naman din ang naging treatment siya sa amin at sa akin. Had I known na gano'n pala siya, ako, baka ni-nervous na ako. Diba? Ay, Tama po. Mabuti na lang gano'n. Si Miss Cherry Picache, kumusta naman po bilang ka-eksena? Ay, naku si Cherry Pie nag-uumpisa pa lang magkasama na kami. Natatandaan niyo ba yung sitcom namin nung araw na Pub House? Doon nag-umpisa yan si Cherry Pie. Kumusta naman po ang pakikipag-work with Coco Martin? Si Coco, yung first film niya, magkasama na rin kami dun sa Masahista, sa indie film ni Dante Brillantes. So, ilang pelikula niya din ni Dante Brillantes, nakasama si Coco ang nasamaan ko. Kaya magaan na din yung katrabaho ko si Coco. Maraming ginawang pelikula si Coco Martin na BL, lalaki sa lalaki. At napanood din naman ng marami ito. Kayo po, kung i-rate po ninyo si Coco Martin noon sa ngayon, ano po ang rate ninyo?
kakayahan sa pag-arte? Noong pa man, malalim na siya. Yun nga yung sinasabi ko. Si Coco kasi, lumaking ordinaryong batang lansangan. Yung mga yan, milalim na yan eh. Miski pa hindi sila artista, milalim na sila. Kaya minsan pagka may mga tinuturuan akong mga bata, kasi may community theater ako sa Santa Ana. Sumakay kayo ng jeep, punta kayo sa squatter area. Panoorin nyo sila. Meron nga kasi isang bata eh. Hindi ko na muna mention yung pangalan niya. Yung kanyang tatay, mayaman sila. Yung anak niya, brat na brat. Nagkakilala kami. Tapos sabi sa akin ng tatay, Lu, isama mo nga yung anak ko sa play nyo. Kasi tuwing mahal na araw, meron kaming play na passion play, di ba? Sama mo at makahalubilo yung mga ordinaryong bata. Nung una, ayaw. Kasi napilit namin, yun, sumama. Hanggang sa naging kausapan niya na yung mga bata, kung ano-ano mga pinag-uusapan ng pangkalye na hindi naman niya alam. Hanggang sa dumating ang panahon na naging ka-close niya na yung mga bata na yun. At nagsusolo concert na siya. Dati ayaw na ayaw niya. Pero ngayon, nailabas niya yung talent niya. Minsan, yung mga taon, tinitingnan natin na sakali ang pinaka-best teacher natin when it comes to acting. Sumakay kayo ng bus, sumakay kayo ng jeep, sumakay kayo ng LRT. Manood kayo ng tao. Kasi lahat naman yung pinoportray natin, buhay ng tao. Kung hindi mo kilala, gawan mo siya ng istorya. Ganun ang ginagawa ko nung araw. Hindi pa man ako nasa showbiz. Ganun ang ginagawa ko. Gumagawa ako sa sariling arte. Tatay ko kasi photographer. Kaya doon ko siguro natutunan sa kanya yung arte-arte. Kasi nung araw, pag nagpapakuha ng litrato, inaayos-ayos pa niya. Pati yung paa, pati yung damit, may salakot, may arte na yun eh. Sa totoo lang po, Sir Lou, marami ang nagsasabi, mga chika, mga chismis, na si Coco daw ay masyadong meticuloso, masyadong perfectionist sa mga ginagawa niya. Alam mo, pagka naging artista ka, hahanapin mo yung perfection. No room for mistake. Tinuturo sa amin sa entablado yun. Ngayon, kung magkamali ka, hahanapan mo yun ng solusyon. So, natural yun sa isang artista, lalo pa siya, director. Nambubulyaw po ba siya? Hindi ko pa naabutan. Pero nakarating po sa inyo. Mga biruan, lalo pa yung sa amin, per unit kami. Dito, iba yung nagde-direct, tatlo kami yung... Pag nag-work ka kasi sa ganyan, mas marami pang biruan kesa sa seryosong minsan ganon. Naging seryoso kapag take na, pero sa pagkalabas noon, wala, puro biruan. Bawat role sa Batang Quiapo, natatapos nawawala. Kayo ba? Ano ba ang role ninyo bilang Noy? Tatagal po ba ito? Hahaba pa po ba ito? Siguro hahaba pa. Hanggat nandiyan siguro si Ma'am Charo, kasama ako sa kanya. Pero kapag nagkampanya na ako, kasi bawal na yun. Malapit na eleksyon. Bawal na yon. Pero matagal pa naman yun, isang taon pa. Pero kung mawawala ka sa Batang Quiapo, may gusto ka bang sabihin kay Coco? Kung mo akong papatayin, pwede mo akong bumalik. Bakit tayo mapatayin ka? Wala na, end na yung pagsali mo sa Batang Quiapo. Sa totoo lang, sir, bilang isang artista, ano ang nakikita nyo kay Coco 10 years from now? He will still be an actor-director. Andiyan pa rin siya. Dumadalaw ba sa set ninyo si Julia Montes? Hindi ko pa siya nakita. Although constituent ko yan dahil taga-Panda kasi. Doon sa unit nga namin, hindi namin nakikita si Coco. Pero paano kayo nagtatagpo ni Coco? May mga eksena kayo magkakasama ni Coco? Pag eksena, hindi parati. Ang sabi nila, ang isang lubiloso ay mitikuloso pagdating sa set ng pelikula o paggawa ng mga telebisyon. Sino ba si lubiloso? Hindi naman ako mitikuloso. Kasi nagde-direct din ako ng play. Sa teatro naman ako. Sa teatro kasi, yun nga yung sinasabi mo kanina na perfectionist. Ganun din ako sa theater. Hinahawakan ko yung sa Tanghalan Santa Ana. Marami akong gustong gawin na minsan kulang dun sa ma-afford ng mga bata na ilagay. Kasi ang teatro, magic eh. Gusto mo silang bigyan ng fabulous na production. Pero minsan, kulang na kulang dahil isang community theater lang yan. Eh, hindi ko naman ma-afford lahat. Kaya, naghahanap ako ng alternative na pwedeng ilagay para magmukha siyang bongga. Dahil tinatrato ko na yung mga eksena na magic, mamamangha ka. Nanggaling tayo sa stage play, sumunod pelikula. Isa pang mundo ang pupuntahan natin, politika. Paano pumasok ang politics sa buhay nyo? Nung araw kasi, nagpe-play kami sa Santa Ana, may kumausap sa aking politiko kasi nakakagather ako ng tao eh. Nanonood kasi ng play. Isang libreng entertainment na pupuntahan talaga ng tao. Eh, siyempre, pag politiko ka, yung iba, hindi mo mapapunta unless na meron kang bigas na bibigay, ayuda na bibigay. Eh kami, wala, palabas lang at nakakagather ka ng tao. Tapos naimbitahan ako na sumama sa politics. At nung araw, hindi ko alam, ano gagawin ko dun? Wala naman akong alam sa politika. Pero since nga nahihirapan ako dun sa community theater
na tinuturuan ko yung mga bata, hindi na ako maka-afford dahil lahat gastos mo eh. Naisipan ko na, ano, ba't kaya hindi ko pasukin ito para may katuwang ako sa paggastos sa ano man yung gusto kong gawin. 2017 na mag-start ka. Noong 36 years na yung teatro namin na inaalagaan ko. Bilang counselor, ilang years na kayo? Naka 4 terms na ako. 1995 ako nag-start na maging counselor ng Manila. Wala po ba kayong balak tumakbo sa mas mataas na posisyon? Tinry ko yun dati pero hindi naman nagkaswerte. Kaya dito na lang muna ako. Hindi ho ba mahirap sa kalagayan ninyo na ang daming pumupunta rito, nanghihingi ng solicitation? Alam naman natin na hindi naman ganun kalaki ang sweldo ng isang counselor. Kaya nga nung araw na nasa showbiz lang ako, wala akong utang. Pero binasok ko doon public service. Ang dami ko ng utang basta mapagbigyan lang yung mga tao. Eh, ba't po kayo nangungutang? Kailangan kasi pinasok namin ito. Kailangan anuman ang pangangailangan ng mga tao. Unahin mo yun. Ayoko kasi na nabubuhay ka ng komportable tapos yung mga tao na humingi sa'yo ng tulong, hindi mo man. Pero alam mo, sa public service, tatatak yun sa'yo eh. Ayoko mag-end dito na naka-wheelchair. Kasi let's face it, blood money yan. Pera yan ang pinaghirapan ng mga taong bayan. Umungum kami dahil babalik yan sa katawan, susugat yan. Mas maigi pa na ikaw, pumasok ka dito, alam mo ang kalalabasan, hindi ganansya, pinunta mo dito, kundi mahihirapan ka pa. Pero ginusto mo ito, pangatawan. Maiba lang tayo ng kwentuhan. Sisegue lang ako. Ano po ang pananaw ninyo? Paano nga ba pangangalagaan ang ating mga kabataan laban sa mga taong umaabuso sa kanila? Iba-iba kasi ang posisyon ng pang-aabuso. Minsan, ginusto mo, nasa tamang isip ka na, pag binabayaan mo, hindi naman matatawag yun na inabuso ka. Kayo po ba naabuso na? Hindi pa yata. Parang gusto mo yan. Available. Ang saya-saya po talaga ng kwentuhan na ito. Hindi naging hadlang yung malakas na ulan sa labas ng gusali ng City Hall. Punong-puno ng kwentuhan, punong-puno ng halakhakan. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Nasa spaceship. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.